Maagang nagising si Denver. Nais na niya kagad makaharap si Jason para malaman na niya kung nasaan si Charlotte. Siguro naman kapag hinarap niya ito, mapipilitan na itong ituro sa kanya kung saan nakatira si Charlotte. Wala pang traffic na mga sandaling iyon. Kaya naman mabilis lamang siya nakarating sa bake shop ng kaibigan. Pagkatapos niyang ipark ang sasakyan, nagtungo na siya sa pintuan, patungo sa gawaan ng mga ito. Kumatok siya sa pinto na nakasara. Maya-maya isang baker ni Jason ang nagbukas. "Sir Denver, kayo po pala. Pasok po." Magalang na bati nito. "Andyan bang Sir Jason nyo?" Tanong niya. "Andito po. Saglit lang po, tatawagin ko ha. Nasa kwarto po kasi siya." Sagot ng tauhan. Sige, salamat." Sabi niya at naupo sa isang plastic na upuan na malapit sa may makina. Ilang sandali lamang at dumating na si Jason. Madilim ang anyo nito habang nakatingin sa kanya. "Anong ginagawa mo dito?" Galit na tanong ni Jason. Malakas ang boses nito kaya napalingon sa kanila ang mga tauhan nito. "Alam mo na ang pakay ko, Jason. Huwag mo na siyang itago pa." Mahinahon ngunit may diin na sagot niya dito. "Hindi ko alam. Ilang beses ko na sinabi sa iyo yan." Muling galit na pahayag nito. "Huwag na tayong maglokohan pa, dude. Parang awa mo na. Sabihin mo na sa akin kung saan nakatira si Charlotte. Pagkatapos nito hindi na kita guguluhin. Alam kong mahal ako ni Charlotte. Hindi lang kami nagkaintindihan. Bakit ba napakalupit mo na ngayon? Dati-rati naman hangad mo ang kaligayahan ko, hindi ba? Nasaan na ang Jason na matalik kong kaibigan?" Tila nauubusan na ang pasensyang bulyo niya dito. Tila lalong nagalit ito sa sinabi niya. At hindi niya napaganda ng biglang pagsugod nito. Sinuntok siya nito sa panga at dahil hindi siya handa ay nawalan siya ng balanse at natumba siya. "Umalis ka na lang. Wala kang mapapala sa akin. Mahal ko si Charlotte. Akin lang siya." Galit na pagtataboy nito sa kanya. Nainis siya sa inasal nito. "Mahal mo si Charlotte? Pwes kung mahal mo talaga siya, huwag mo siyang pahirapan. Kailangan naming mag-usap na dalawa. Ako ang mahal niya kaya sigurado kong nahihirapan na siya sa sitwasyon namin. Kaya ibigay mo na sa akin ang address niya." Napipiko na sabi niya dito. Pero pinipilit pa rin niyang kumalma. "Aba, talagang siraulo ka pala no." Galit na sabi nito at sinugod ulit siya. Ngunit nakailig siya kaya naman nasubsob ito sa makina na malapit sa kanya. Nagliliyab ang mata nito sa galit na tumingin sa kanya at muli sinugod na naman siya. Sa pagkakataong iyon ay sinalubong niya na isang malakas na suntok ito sa panga at walang malay itong bumulagta sa sahig. Hindi hamak na mas mataas siya kay Jason. Kahit payat siya ngayon ay hindi pa rin ito mananalo sa kanya pagdating sa mga ganitong bagay. Tinawag niya ang isang tauhan nito at nagpatulong siya para buhatin ito patungong kwarto. Kahit naman hindi sila magkasundo sa ngayon ay mahalaga pa rin ito sa kanya. Nanghingi siya ng pasensya sa mga tauhan nitong nakasaksi sa away nilang dalawa. At binili na niya ang isa na pakatingnan na lang si Jason hanggang sa magising ito. Saka siya nagpasyang lumabas ng gawaan. Si Charlotte at Leslie naman ay malapit na sa may mismong gawaan nila Jason. Sinadya niya talaga magpasama kay Leslie para may lakas siya ng loob na kausapin si Jason. Paliko na sila sa may kanto ng tindahan nang biglang may lumabas na lalaki mula sa pintuan ng gawaan. Biglang bumilis ang kabog ng puso niya. Kahit pa medyo malayo ang kinatatayuan ng lalaki ay hindi siya pwedeng magkamali. Biglang hila niya sa kaibigan para magkubli sa malagong halaman na malapit sa kanila. "Si Denver! Anong ginagawa niya dito?" Sigaw niya sa kanyang isipan. Samot-saring pakiramdam ang kanyang nadarama na sandaling iyon. Miss na talaga niya ang lalaki. Napakapayat na nito at malago ang bigote at balbas. Maging ang buhok nito ay animo ilang buwan nang hindi nagugupitan. Hindi niya napigilan ang mapaluha. Awang-awa siya sa lalaki. "Hoy bruha, bakit ba tayo nagtatago?
Sino ba ang lalaking yan? Medyo asar na tanong ni Leslie. Hoy, huwag kang maingay, baka marinig tayo. Saway niya dito. Huwag mo sabihing si... Mula agad na tanong nito sa kanya. Tumangulang siya ng bahagya. Naunawa naman agad nito ang ibig niya sabihin. Oh my, hindi nga. Medyo napalakas ang tanong nito kaya naman natakpan niya ang bibig nito nang wala sa oras. Ano ka ba? Ang ingay mo. Nakita niya lumingon si Denver sa may gawin nila. Kaya akala niya napansin na sila nito. Ngunit laking pasasalamat niya na sumakay na ito ng kotse. Nang makalis na ang lalaki. Saka lamang sila lumabas. Mas lalong naging hungkag ang pakiramdam ni Charlotte ng oras na yon. Kanina kung po pwede lamang nasugurin niya ito ng yakap, ginawa na sana niya. Hindi niya akalaing makikita ito sa ganitong kalagayan. Hindi kaya dahil iyon sa kanya? Tanong niya sa kanyang isipan. Pero napailing siya dahil imposible naman mangyari yon. Alam niya na kay Maxine ito nangungulila. Nawala na siya ng gana. Hinimas-himas niya ang wala pang umbok na tiyan at bumuntong hininga. Les, uwi na tayo. Gusto ko na magpahinga. Matamlay na sabi niya sa kaibigan. Oh, akala ko ba kakausapin mo si Jason? Sabi nito. Next time na. Nawala na ako ng gana. Matamlay pa rin sagot niya. Sige, ikaw bahala. Pero, bili na rin tayo ng tinapay para pang merienda natin mamaya. Sige, pagsang-ayon niya. Nang matapos ay nagtungo sila sa pilahan ng sidecar. Dahil sa kagustuhan ni Leslie kung tutusin, pwede naman nilang lakarin na lang ang patungong bahay nila pero mapilit ito dahil baka mapagod daw si baby. Buti na lang talaga nasa tabi niya palagi si Leslie. Kung wala ito baka nabaliw na siya. Hindi na rin ito nag-usisa tungkol kay Denver. Alam kasi nito na masasaktan lamang siya. Nang makarating sa bahay, nagkulong lamang siya sa kwarto. At doon umiyak ng umiyak. Miss na miss niya si Denver pero wala naman siyang magagawa. Wala siyang karapatan. Dahil buong puso at pagkatao nito ay iisa lamang. Ang itinatangi at iyon ay si Maxine. Ang babaeng kamukha niya na nasa picture at hindi siya. Nanlabo ang kanyang mata dahil sa walang tigil na pagpatak ng luha. Kinuha niya ang litrato ng babae sa kanyang bag. At parang buhay na kinakausap yun. Maxine, ano bang meron ka na wala ako? Magkamukha naman tayo. Alam ko na mabuti kang tao at ako din naman. Pero bakit hindi ako magawang mahalin ni Denver na bilang ako? Ikaw pa rin ang iniibig niya. Kahit wala ka na dito sa mundo, nabubuhay ka pa rin sa puso at isipan niya. Please, pakawalan mo na siya para nang sa gayon magkaroon ng buong pamilya ang baby ko. Please Maxine, maawa ka sa amin ng anak ko. Umiiyak na pakiusap niya sa picture. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya kayang masuklam sa babae kahit gustong gusto niya. Hindi niya may paliwanag ngunit sa tuwing tinitingnan niya ito ay para lamang siyang nakatingin sa kanyang refleksyon. Tila nabubuo ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal ng panahong hindi niya nararamdaman. Dati palaging tila may kulang sa kanyang pagkatao at akala niya ang kawalan ng kanyang ama habang siya ay lumalaki ang dahilan. Ngunit bakit ngayon tila buo na ang kanyang pakiramdam? Ngunit ang masakit lang, karibal niya ito sa puso ni Denver. Naiiyak naman siya sa puntong iyon at hindi niya namalayan nakatulog na pala siya. Nahulog ang litrato sa sahig. Les, gisingin mo na si siya para makapagmeryenda. Utos ng inay ni Charlotte. Nagtitimpla kasi ito ng kape. Naku tita, wait lang po biglang sumakit yung tiyan ko CR lang po muna ako. Tila nahihirapang sabi ni Leslie at tumakbo na ng CR. Natatawang napailing na lang ang inay ni Charlotte at nagtungo na sa kwarto ng anak para siya na lamang ang gumising dito. Gigisingin na lamang niya ang anak nang may mapansing sa sahig. Napakunot ang noo niya. Tiningnan niya ang picture at ganun na lamang ang kanyang pagkagulat. Nanginginig ang kamay na dinampot niya ang picture. At agad na namuo ang kanyang luha mula sa mga mata ng mapagsino ang nasa picture.
Kahit kamukha ito ng kanyang si Charlotte, hindi siya maaaring magkamali sa dalawa. Dahil siya ay isang ina, kaya kahit magbago man ang anyo o pagkatao ang kanyang anak, makikilala at makikilala pa rin niya ito dahil magkarugtong ang kanilang mga puso. Dahil sa sinapupunan niya nagmula ang mga ito. Pinakatitigan niya ang picture at hindi niya mapigilan na mapaiyak ng malakas. Napaluhod pa siya habang umiiyak. Anak ko! Anak ko! Uhuhu! Miss na miss ka na ng inay. Diyos ko po! Salamat po at natagpuan ko na rin si Charlene. Ang panganay ko! Walang pagsidla ng tuwa ang kanyang puso ng mga sandaling iyon. Yakap-yakap niya ang picture ng kanyang anak, ang nawawalang kakambal ni Charlotte. Naalimpungatan si Charlotte at nagulat siya nang nakalugmok ang kanyang inay sa sahig habang patuloy na umiiyak. Inay, napapano po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Leslie, bilis! Dali natin si inay sa ospital! Natatarantang sigaw niya. Agad namang dumating si Leslie. Bakas din sa mukha nito ang pag-alala. Anak, okay lang ako. Saan mo nakuha ang picture na ito? Garalga na tanong ng inay niya. Nanlaki ang matang napatingin siya sa hawak nitong picture. Saka nagkatingin na silang dalawa ni Leslie. Inay. Ako po yan. Pagsisinungaling niya. Akala niya makakalusot siya. Ayaw niyang guluhin pa ang isip ng kanyang inay. Kaya nagsinungaling siya dito. Sana lang talaga hindi niya napansin na hindi ako ang nasa picture. Nag-cross finger pa niya sabi sa sarili. Alam kong hindi ikaw ito, Charlotte. Magtapat ka sa akin. Saan mo nakuha ang picture na ito? Mahalagang malaman ko, anak. Kaya sabihin mo na. Pakiusap nito sa kanya. Naguluhan siya sa ikinikilos ng ina. Inalalayan niya itong makaupo sa papag at sinabi niya kay Leslie na kumuha ng tubig. Inay, bakit po ba ninyo gustong malaman kung saan ko nakuha? Kahit ako rin po nagulat nung makita ko yan eh. Magkamukhang magkamukha po talaga kami. Pero hindi ko naman po siguro kakambal ang babaeng yan kasi nag-iisa. Naputo lang kanya sasabihin. Kakambal mo siya, anak. Biglang pahayag ng kanyang ina. Kaya hindi na niya natapos ang sasabihin. Ano po? Gimbal na tanong niya sa ina. Tila isang bombang sumabog ang ipinagtapat nito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Siya ang nawawala mong kakambal, Charlotte. Siya si Charlene. Sagot ng ina niya. Tila nawalan ng lakas ang kanyang tuhod at siya naman ang napaluhod. Agad na namalisbis ang kanyang luha sa pisngi at tila hindi matanggap ng kanyang sistema ang mga narinig mula sa ina. Niyakap na siya ng ina at sabay silang umiyak. Itutuloy.